Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to talk about the King Arts 1/9 scale Hulkbuster armor. Grabe ito mga ma'am, sir. Super large. This is around 16 inches tall. Yan, mas malaki pa siya sa isang ruler. And yung width niya, teka, measure natin around 12, siguro mga 13 inches to. 13 inches wide. Tapos yung depth niya, wait lang okay. Siguro measure natin dito, siguro mga 5 inches. Grabe, 5 inches yung 6 inches nga yung feet niya eh. Yan. Tapos meron din siyang kasamang manual, Marvel Avengers Age of Ultron 1/9 scale diecast figure series Hulkbuster DFS 012. Pag sa gantong kalaking mga action figures or collectibles, it is really important na basahin yung mga manual nito kasi meron dyan mga instructions on how to operate the battery, the LED lights, how to adjust the panels, para hindi natin masira yung action figure or collectible. Yun, shoutout muna kay Sir Jonathan of Jonathan's Toy Store. Super cool na yan. Nag-meet kami kanina. Ngayon, i-review ko na yung 1/9 scale na Hulkbuster natin. So, this is a custom repaint project. But for now, i-unbox muna natin at i-review yung collectible. Actually, meron box dito sa gilid. Sobrang laki. And dineliver niya dito sa ating headquarters or para magawa natin siya ng custom repaint project. Yan. So overall, this is a very nice armor of Iron Man Mark 44, the Hulkbuster. Lumabas siya sa Avengers Age of Ultron. Ang color scheme niya ay red, gold, and silver, and meron din black na panel lines. Yung lights niya hindi ko pa natetesting. Actually dito sa video na to hindi ko na rin natetest yung mga battery kung nag-ooperate siya. Pero alam ko nag-work naman yung mga lights niya sa eyes, sa chest, sa arms, and dito rin sa kanyang hands, and dito sa legs. Tapos meron din sa likod. Again, this is the front. Yan, medyo mabigat. 8 kilos to mga ma'am sir. And ito yung likod. Tapos meron din siya mga diecast parts. Not sure kung ano yung mga diecast parts nito kasi ito, may malamig na portion dito na segment ito. I think diecast to. Ayan, yung mga mas malalamig na parts yun yung diecast. O kaya if meron kayong magnet, pwede nyo ma-detect using the magnet na piece, magnetic piece. Okay? Maraming mga slots dito na pwedeng tanggalin katulad nito, battery slots. So yun mga ma'am sir, thank you Sir Jonathan for this opportunity na makapag-customize ng King Arts 1/9 scale na Hulkbuster. Okay, so start tayo dito sa head. It's a very large head na head armor. Merong gold face plate, may silver na lines, and then articulated siya. Tapos meron kang big dome dito sa dome shaped na head. And then you have also panel lines dito sa may likod. So may neck naman, ito yung armor na neck panel niya, natatanggal din yan for the battery slot. Sa shoulders area, you have the very big shoulder armors. And meron din mga flaps dito for the chest armor, arc reactor, meron ding mga inner workings sa loob niyan. Pwede natin tanggalin. Yan, magnetic siya. So, pwede natin tanggalin. And itong head, pwede rin removable din siya. Tapos nandyan din yung mga battery slots. Hindi na natin siya testingin. Okay. You can also remove the slots dito sa chest armor. Tapos meron din siya mga switches on and off. And yan, important na basahin natin yung manual para alam natin kung ano yung mga parts na tatanggalin. This one is also magnetic. Ito yung likod niya. Yan, pwede yung makita yung loob ng Hulkbuster. Meron din siyang mga inner mechanism sa loob na may mga buttons, may mga gears. Yan, designed din siya. Hindi lang, so ang ganda rin ang ginawa ni King Arts dito na meron ding design. Kasi pwede mong ipasok si Iron Man Mark 43 dito. I think meron. Yep, may option ka. If you have the Iron Man Mark 43, pwede mapasok dyan si Iron Man Mark 43 na action figure. Okay, and then this is the stomach. Okay, chest armor na articulated. And then you also have the arms, very big arms. Meron kang ring dito na gold ring, tapos gold circular na armor for articulation. Tapos ang laki ng arm, grabe. Oh.
Tapos, meron pa siyang mga coils or hydraulics dito sa may elbow part. Meron din dito sa likod. Yan. And then, you have the gauntlets. Itong gauntlets, gold. Tapos, pwede mo rin siyang iangat. Pwede mong iangat yung part na to. And then, you can also ilagay natin sa tripod. Tapos, you can also pull it down. Yan, to extend yung part ng gauntlet. To reveal yung mga parts na to, yung inner mechanisms. Ayan. Okay. Hands naman, itong part na to hindi pwedeng tanggalin kasi nakadugtong to sa ano dito sa part na to, yung sa hands. Okay, hindi pwedeng tanggalin to. Kasi kahit na may ball joint dyan, I think merong wire yan papunta dito sa LED. Okay. Tapos sa crotch area, you have the gold, parang belt, gold plated na armor, parang belt type. Tapos merong silver dito sa may gitna. And then yan. Tapos yan, galing, grabe yung lapad ng legs niya. Yan. Gold area ng legs. Ito, I think diecast to. Tapos meron kang cord or cable dito, braided cable, mga silver sections, gold sections. Tapos grabe yung lapad nito. Knee armor, leg armor. Tapos ito rin, rin to, nagagalaw din tong part na to. Parang type of rail dito sa kanyang feet. Okay? The feet, sobrang laki. Para tingin ko maganda yung design na yun para mabalance si Hulkbuster. Makakatayo siya ng hindi ka mag-aalala dahil stable naman yung pagkakatayo niya. Ngayon, babalik na natin yung mga binalik natin. But before that, yung articulation muna. Ito yung sa head. Okay, up, down. Tapos, 360 pwede. Tapos ito naman, yun nga, magnetic din. Tapos, dito sa part na to, I think naro-rotate din to. But not so much. Okay, up, down lang din. This one is the shoulder armor. Okay. Pwede rin nating rotate up, down. Tapos arms can go up. Okay, dahan-dahan lang din. Okay, arms can go up. Okay, that far. And can go down, back. Okay, that far. I think pwede 360. Yes, pwede. Okay, tapos up. Try lang natin to. Okay, up like that. Pwede. Tapos elbow bend. Okay, like that. Okay. Parang 90, less than 90 degrees. Okay. And then, yun nga, pwede mong i-move to. Nabe-break siya into 3. 1, 2, 3. Tapos, ball joint yung mga fingers niya. Ito. Ayun, ball joint. Movable siya, articulated. Yun, may mga joints dyan. Tapos, ito, ball joint sa kamay. And then, this one, you can pull it out. Pull it up. Para pwede kang magkaroon ng very slight na kick motion. Okay? Okay? Ayan, pwede mo rin i-twist to. Konting-konti lang. Tapos yung paa, can bend like that. Okay? Konti lang din. Yung laki niya. Grabe. Medyo magkakaroon lang to ng mga paint chips dito. Okay? Kasi pag nagkaroon talaga ng friction, may chance na magkaroon ng paint chipping. Okay, balik na natin siya. Paint is very nice. Yung cherry red na ginamit nila dito, it's very glossy. Walang level of weathering. Okay, tapos ito, balik na muna natin. Look at the chest armor. Meron pang arc reactor dito. Tapos ito yung niya, battery slot. Tapos meron pang mga foam pads to protect the Mark 43 if papasok mo si Mark 43 doon sa loob. Okay, balik na natin. Madali lang naman siya balik. Okay, 1. Tapos ito, pangalawa. Okay, 2. Lock by this part. Okay, close. Ingat lang kayo sa mga parts na nagtatama. Kasi maraming parts na na removable. Okay, and then put it down. So yan, Hulkbuster is very cool. Yan. BIB condition. May mga parts kasi na
Meron mga paint chip and mga scratches. So ang gagawin natin dito, custom repaint natin siya. And so yung design ni Hulkbuster, may mga parts na angular, may mga parts na curve. Ganda rin ang contrast ng red, gold, and silver. Very dominant yung red niya. And this one, yung design ng Hulkbuster sa MCU is very, very cool. The texture is very glossy. Kaso yun nga lang, may mga paint chipping, so we are going to fix that. That's why nakausap ko rin si Sir JR about this. So we will do something about that. And then thank you Sir JR for this opportunity na makapag-customize ng 1/9 scale na Hulkbuster, because we are going to start this custom repaint now after nitong unboxing or review video. Okay? Terms of accessories, meron siyang kasamang ganito. It's a yellow translucent faceplate. Alright, ito yung likod niya. Pakita ko lang din sa inyo. So ito yung back part. So umilaw din to, 1, 2, 3, 4. Tapos ito yung battery slot niya. Mga exhaust, ang ganda ng design. Pati yung contrast nga ng gold, ng silver, and the red. They complement each other. Meron din siyang mga boosters dito, and also ilalim ng paa meron din siyang design. Pakita ko lang din sa inyo. Okay, ito yan, umilaw din to. Tapos I think meron din siyang blue na outline kapag umilaw siya. Alright, that's it mga ma'am, sir ma'am. Yun ang ating review sa ating Hulkbuster 1/9 scale Age of Ultron Iron Man Mark 44. Grabe to. Sobrang excited na ako mag-work dito. Kaya ayan, simulan na natin. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!